po sa aming channel. Happy 4th of July. And 4th of July, andito ako ngayon sa Breathing Center, Labor. So ito yung itsura ng kanilang parang ER. Pero ano lang to? Hi everyone, welcome back po sa aming channel. Happy 4th of July. And 4th of July, andito ako ngayon sa Breathing Center, Labor and Delivery. Kasi masama yung pakiramdam ko. So pinapunta ako dito ng doktor. So yun, pinapunta nga ako ng doktor dito kasi nga yung nararamdaman ko is sumasakit yung ulo ko, tapos parang may pressure dito sa may bandang ilong, sumasakit din yung aking upper belly, yung sobra yung pressure sa down there, yung parang ini-squeeze ni baby yung ulo niya. So medyo nag-aalala kami, so pinapunta na ako ng doktor dito para sigurado. And andito si Mr. at si Zira, pwede naman sila dito, kaya lang lumabas sila kasi nga si Zira is medyo inaantok na dahil it's 10:30. So yung ginagawa nila ngayon is non-stress test. Ayan. And chinek din yung blood pressure ko, which is okay naman. And ano pa ba? Kumuha sila ng sample ng aking urine and then mag-blood works nga para din kasi ma-rule out yung HELLP syndrome. Kasi yun din yung sinabi ko sa kanila na natatakot akong about dun sa HELLP syndrome, and which is sabi nila dapat nga talaga is pumunta ako dito para ma-rule out yun. Mahirap na kasi. So pero so far naman okay naman siya, okay yung BP ko, okay din si baby. And ayun, hihintayin na lang namin yung syllab works. Si Mr. lumabas nga sila, tsaka si Zira. So kanina yung nurse, tinatanong niya kung gusto daw ba ni Zira ng juice or cookies. Sabi ko, lumabas na lang sila para doon na lang sa van kasi most probably talaga inaantok na yung si Zira dahil ngayon 10:30 PM na. So sabi ni Mr. kung kailangan ko daw siya, tawagan ko na lang. Nandun sila sa van. Ayun, medyo nakakatakot siya, pero so far naman is okay ang lahat. Diba, magkakaroon pa tayo ng July the 4th baby, pero parang feeling ko hindi pa naman ako mag-nganganak ngayon. I-check lang nila just to make sure na okay yung lahat. Kasi kung may HELLP syndrome is medyo delikado. Kailangan nang ilabas si baby. Pero feeling ko naman is okay. Kaya lang kasi yung dumabo yung paningin ko. Tapos buong araw kanina, sobrang sakit ng ulo ko, and then ang sakit ng aking sikmura. Nag-radiate siya sa likuran ko. Tapos hindi ako makakilos. Buti na lang si Mister, wala na siyang work. Pinauwi na siya. And yun. Tapos tumawag kami dito sa labor and delivery. Yun nga, sinabi ko yung aking mga symptoms. Kaya yun, pinapunta nila kami dito. Buti na lang din talaga na i-prepare ko na yung aking hospital bag. Kaya yun, dinala ni Mister, andun lang din sa van para if ever, diba, kailanganin is na siya, naka-prepare na. Naawa ko kay Zira kasi sobrang inaantok na yun. Walang magbabantay sa kanya kasi may inaasikaso nga yung aking mom-in-law. Kaya sinama namin, buti naman pwede siyang isama dito sa loob, dito sa kanilang labor and delivery. Ayun, sana maging okay lahat yung result ng lab and makauwi na kami. Parang ayoko din kasi mga anak ng ganito yung biglaan. Mas maganda yung talagang doon sa araw ng mismong C-section date ko. Ayan, kinuhanan nila ako ng dugo para nga dun sa blood works para ma-check na din, ma-rule out nga itong kinakatakutan natin, pre-eclampsia or HELLP syndrome. Although okay naman yung blood pressure ko, mas maganda na rin daw na i-check siya through blood works. So kakatapos lang nung nurse, nakuhaan ako ng dugo. Okay naman, mababait sila dito, tsaka hindi busy. Nagtaka nga din daw siya bakit hindi busy. Sabi ko baka siguro dahil 4th of July. So ayun, inaantayin lang namin yung result. Tapos si Mister sabi niya, magda-drive around daw siya kasama si Zira kasi nag-freak out na si Zira antok na talaga yun dahil mag-11 na para makatulog dun sa van. And sana maging okay yung result para makauwi na rin kami. So ito yung itsura ng kanilang parang ER. Pero ano lang to, for birthing center. Ayan,
Meron pang isang bed dito pero wala naman, hindi siya occupied. So andito ako sa kabila. Diyan nakaupo si Zeta at si Mr. kanina, kaso ayun nga, naging cranky na si Zeta, so nilabas ni Mr. Ayan o, mag-11 11 p.m. na. So spacious siya, tsaka malinis. Ayan. Diyan yung bathroom. So, hindi ko nadala yung aking vlogging camera. Well, nadala ko siya kaso andun sa bag. Kaya itong cellphone na lang ang ginagamit ko. Wala rin naman kasi talaga sana akong planong mag-vlog. Kaso, wala. Naiwan ako dito mag-isa. So, sabi ko, sige lang, mag-vlog na lang din ako. Para makita nyo rin yung itsura nitong nila. Parang check room. Ano ba tawag doon? Parang ER. Pero for lang siya. Mga breakis. Ang ganda nga kasi nakahiwalay. Tapos, ang maganda dito sa ospital na to, tatawag ka dun sa kanilang OB office. Tapos pagka, yung hindi na siya working hours or business hours, didiretso ka dito sa kanilang labor and delivery unit. Tapos, ididirekta ka dun sa on-call na doktor. So, yun. Yun yung maganda dun. And yun nga, nung tumawag ako and sinabi ko yung mga nararamdaman ko, pinapunta nila ako agad dito para daw mas makasigurado, dahil nga ako ay 38 weeks pregnant na today. So kasabay pa ng 4th of July. Diba nag-drive kami from our house to the hospital ng 4th of July. May mga fireworks pa nga eh. So, kausap ko kanina yung aking nanay at mga tita. Andun kasi sila sa bahay. Akala nila mga anak na ako. Pero, mukhang hindi pa naman. So, depende pa yun sa resulta ng lab works. Tapos, si Mr. nag-message na kung na daw ba, may result na daw ba. Kasi, tulog na si Zeta. So, andun lang sila sa may parking lot. So, alam ko talaga, inaantok rin si Zeta. Kaya na siya. Nagiging cranky. Sabi nga ng mga tita ko, sana andyan kami para may mag-aalaga kay Zeta, tsaka may tutulong sa'yo. Kaso, yun. Hindi naman kasi ganun kadali ang pumunta dito sa US, diba? Lalo na sa ngayon. Pero anyway, ganun talaga. And, yung akin namang mom-in-law is, pagka mga anak na talaga ako, is ready naman siyang alagaan si Zeta. So, ayun. Sana lumabas na yung resulta ng lab works para nga makauwi na kami. Medyo pagod na din ako. Pero bumubuti na yung pakiramdam ko kasi nagbigay sila ng gamot for my yung upper abdominal pain and yung headache. So ayan, okay na ako. So, siguro lang talaga. Dahil malapit na nga akong mga anak ayun na. Kaya may mga ganyan na din nararamdaman. Medyo matagal yung resulta sa lab works. Naiinip na doon sila Mister. Pero si Zeta daw is tulog na. Mga 12 na kami makauwi. So, yan guys, it's 11:30 na, almost 11:30. And yun, naging okay naman yung resulta ng aking mga blood works. Nakausap na rin ako nung doktor and everything is okay. So, i-discharge na ako. So, yan guys, discharge na ako. Ito yung bathroom nila. Hi. Good morning. We're home. No. What's that? What is this? Car? Happy. So, yan guys, nakauwi na kami kagabi. Hindi na ako nakapag-vlog nung pauwi namin.
Mga 12 midnight na kami. 12 midnight na kami nakauwi. Buti na lang is hindi pa lumabas si baby. Si second baby. And this will be the ate. Hi ate. Hello ate. Say bye-bye to everyone. That's it for our Bye-bye. vlog for today. Thank you so much for your support. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye. Bye. Kiss them. Kiss them. Mwah. Bye-bye.